nais mo na ba ang hitsura ng paraiso? Casey Hamlin, TL, Sol Bueno, ipapakita ko sa iyo ngayon. Ito ang Bahia de Los Angeles, isang nakatagong yaman sa baybayin ng Baja California. Ang paglalakbay dito ay isang pakikipagsapalaran mismo. Ikaw lang at ang kalsada, milya-milya ng disyerto na parang papunta ka sa dulo ng mundo, pero sa magandang paraan. Walang mamahaling hotel, walang maraming tao. Disyerto lang na walang katapusan at isang look na biglang lumilitaw, parang isang oasis. Dito, ang tanging mga tunog na maririnig mo ay ang bulong ng mga alon, ang kanta ng mga ibon, at isang tahimik na kapayapaan na nagpapaginhawa sa kaluluwa. Ito ay isang tunay na kanlungan para sa mga naghahanap ng katahimikan. Kalimutan mo ang iyong cellphone. Maaring mahina ang signal, pero mas mararamdaman mong konektado ka sa kalikasan kaysa dati. Parang binibigyan ka ng buhay ng digital detox. Alam mo, ang tunay na luho dito ay isang tolda sa buhangin, isang kalangitan na puno ng bituin, at ang sarili mong pribadong dalampasigan. Parang mayroon kang sariling piraso ng paraiso. Mabagal ang paglipas ng oras dito. Ang araw ang nagtatakda ng ritmo ng araw. Gigising ka kasama ng araw, mag-explore at magre-relax hanggang sa maging ginto at lila ang kalangitan. Ito ay isang tanawin na ipinagpapasalamat naming maranasan. Walang pagmamadali, walang schedule. Tangkilikin lang ang kalayaan sa isa sa pinakamagagandang lugar sa mundo. Ito ay purong kalikasan sa sariling bilis ng buhay. Ang Bahia de Los Angeles ay isang paalala kung paano magiging ang mundo kung hindi ito ginalaw. Ang look ay puno ng mabatong isla at napapalibutan ng dramatikong mga bundok ng disyerto. Malawak ito, ngunit nakakaakit pa rin. Pakiramdam mo ay maliit ka sa harap ng kadakilaan na ito, ngunit sa parehong oras, parang nasa bahay ka. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Ito ay isang nakatagong hiyas, naghihintay sa mga handa para sa isang pakikipagsapalaran. Dito nagtatagpo ang dalawang mundo, ang disyerto ng Baja California at ang mala-turkesang tubig ng Gulpo ng California na mas kilala bilang dagat ng Cortez. Malalaking cactus, mga burol na ininit ng araw at mabatong lupain ang bumubungad sa napakalinaw na tubig na tila nang aanyayang lumangoy ka. Ang kaibahan na ito ay talagang kahanga-hanga. Sa isang sandali, nasa gitna ka ng mga cactus at sa susunod, pakiramdam mo ay nasa paraiso ka na sa tabi mismo ng dagat. Para itong mga bundok na nakikipagtagpo sa dalampasigan pero mas kakaiba. Ang hangganan sa pagitan ng disyerto at ng dagat ay mahiwaga. Ang init ng disyerto ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin mula sa dagat. Habang naglalakad ka sa dalampasigan, makikita mo ang mga bundok ng disyerto sa isang gilid at ang mahinahong alon sa kabilang gilid. Ang buhangin ay malambot at ang tubig ay napakalinaw na makikita mo ang isang buong mundo sa ilalim ng tubig. Para itong dalampasigan sa isang hindi inaasahang lugar, ngunit may mas maraming buhay dagat. Hindi lang ito basta dalampasigan, ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo at namumuhay ng magkasama ang dalawang magkaibang mundo. Ang liwanag ay nagpapabago sa tanawin. Ganito ang pagsikat ng araw, asul na tanghali, at makulay na paglubog ng araw. Araw-araw napupuno ang kalangitan ng mga pulang kulay, at ang liwanag na ito ay sumasalamin sa tahimik na tubig ng loob. Hindi ka magsasawa sa tanawin na ito. At iyan ang kagandahan ng Bahia de Los Angeles. Isang lugar kung saan nagtatagpo at nagiging isa ang disyerto at ang dagat. Alam niyo ba na tinawag ni Jacques Cousteau ang Sea of Cortez na aquarium ng mundo? Ang Bahia de Los Angeles ang pinakamaliwanag na perlas sa aquarium na ito. Ang look na ito ay isang espesyal na tirahan para sa mga hayop sa dagat. Dito, ang mga whale shark, ang mga higante ng karagatan, ay lumalangoy ng tahimik. Ang paglangoy kasama nila ay isang karanasang hindi mo malilimutan. Ang mga kawan ng dolphin
ay dumadaan sa mga kayak at bangka, halos parang karera. Ang kanilang kagalakan ay nakakahawa, na parang mga mapaglarong bata. Ang mga pagong sa dagat ay umaahon para huminga, at ang mga silayon ay nagpapahinga sa mga mabatong isla. Ang mga coral reef ay puno ng makukulay na isda na lumilikha ng kanilang sariling mundo sa ilalim ng tubig. Dito, walang salamin na pader tulad ng sa isang aquarium. Tayo lang at ang malinis at likas na kalikasan. Ang ecosystem sa lugar na ito ay talagang mayaman. Ang plankton ay pagkain para sa maliliit na isda at ang maliliit na isda ay pagkain para sa malalaking isda. Ang food chain ay perpektong, organisado at gumagana ng maayos. Ang likas na yaman na nakita ni Cousteau noon ay nanatiling hindi nagbabago dito. Ang oras na ginugol natin sa tubig ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang pagiging komplikado at kagandahan ng kalikasan. Ito ay parang isang natural na orasan. Sigurado ako na ang buhay at mayamang karagatan na ito ay lubos na makakaapekto sa iyo. Ang Bahia de Los Angeles ay isang lugar kung saan maraming kababalaghan ang nakatago sa ilalim ng tubig. Ito ay parang isang mahusay na nakatagong kayamanan. Narito ang isang malinis, sariwa at hindi malilimutang lugar. Ito ay isang tunay na korona sa gawa. Ito ang pinakamagandang aquarium sa mundo na walang salamin na pader. Yung isla dito ay surang mga likhang sining, ligaw at hindi nagagalaw, na parang hindi sila ginalaw ng panahon. Pinoprotektahan ng Isla Angel de la Guarda ang look, kaya laging kalmado at malinaw ang tubig dito. Kung titingnan mo mula sa itaas, ang mga isla ay parang mga batong tapakan sa isang malaking asul na canvas. Ang baybayin mismo, na may mga turquoise na coves at malalalim na channel, ay parang isang likhang sining na nilikha ng kalikasan. Kapag sumisikat ang araw, nabubuhay ang tanawin. Nagiging ginto ang kulay ng mga bundok at kumikinang ang tubig sa kulay rosas at kahel. Kapag lumulubog ang araw, sumasabog ang kalangitan sa makulay na kulay at sinasalamin ng look ang mahiwagang kagandahang ito. Ibibigay ang mga isla ng mahahabang anino na nagdaragdag ng drama at lalim sa buong tanawin. Kung nakatayo ka sa dalampasigan, masisiyahan ka sa isang kamanghamanghang palabas ng liwanag at kulay araw-araw. Ito ay isang lugar kung saan mabagal ang takbo ng oras, halos parang isang pagmumuni-muni na nagbibigay daan sa iyo na madama ang simpleng kagandahan ng mundo. Dito, nagsisimula at nagtatapos ang bawat araw ng may pagtataka. Ang Bahia de Los Angeles ay parang isang buhay na pintura ng kalikasan. Ang Bahia de Los Angeles ay hindi tulad ng mga magagarang lugar na makikita mo kung saan-saan. Ito ay isang nakatagong yaman na naghihintay na matuklasan ng mas maraming tao. Dito, wala kang makikitang malalaking hotel o maraming turista. May daan-daang kilometro ng walang taong dalampasigan at napakaraming katahimikan. Para kang may sariling pribadong beach sa gitna ng Mexico na napapalibutan ng mga bundok at disyerto. Maaari kang maglakad ng matagal nang walang makikita. Sino ang nakakaalam? Baka makita mo pa ang sarili mong lihim na dalampasigan. Ang mga tuluyan dito ay simple lang din. Maaari kang manatili sa isang motel na pag-aari ng pamilya, isang maliit na kubo, o mag-camping sa dalampasigan. Para itong lumang fishing village, pero may tunay na lasa ng Mexico. Ang pag-camping dito ay kakaiba. Makakatulog ka sa tunog ng mga alon at gigising sa pagsikat ng araw. Ito ay tunay na pagbabalik sa kalikasan. Ang tunay na karangyaan dito ay hindi ang mga modernong kagamitan, kundi ang karanasan mismo. Mabagal ang paglipas ng oras dito. Ito ay lugar para sa kapayapaan at katahimikan kung saan nabubuhay ka kasabay ng kalikasan. Gaya ng sabi namin, ang pagmamadali ay kaaway ng pagiging perpekto at dito ang kapayapaan ang reyna. Walang mga patibong para sa turista. Puro tunay na karanasan at dalisay na sandali. Sa halip na bumili ng karaniwang souvenir, makakahanap ka dito ng sariwang isda
bagong huli mula sa dagat. Ang mahabang biyahe papunta dito ay nakatulong upang manatiling hindi nagalaw at hindi gaanong dinadala ang lugar. Para itong pag-akyat sa bundok, ang biyahe mismo ay isang pakikipagsapalaran. Para sa mga pumupunta dito, ang gantimpala ay isang hindi nagalaw na paraiso. Ang halaga ng lugar na ito ay nasa magagandang paglubog ng araw, sa mga gabing puno ng bituin at sa napakalaking katahimikan. Para itong isang buhay at nakaka-inspire na larawan. Napanatili ng Bahia de Los Angeles ang kanyang kaluluwa. Nananatili itong simple, abot kaya at tunay. Hindi ba't iyon ang tunay na kahulugan ng paglalakbay? Ito ang kagandahan ng Bahia de Los Angeles. Dito, ang kalikasan ay sa iyo. Galugarin ito sa sarili mong paraan. Ang Bahia de Los Angeles, dito sa gitna ng Baja California, ay isang lugar para sa kapayapaan, malinis na kalikasan at pagiging bukas palad. Ito ay isang tunay na nayon ng mga mangingisda na may maliliit na tindahan, mga kainan na pag-aari ng pamilya at isang simpleng museo. Ito ay parang paglalakbay pabalik sa nakaraan sa sarili nating lumang nayon pero sa tabi ng dagat. Dito, wala kang makikitang malalaking mall o fast food restaurant. Tanging mainit na araw at tahimik, payapang sandali. Parang huminto ang nirayos ang nasising huguin na oras na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong maging ikaw lang. Ang pagkain dito ay simple at napakasariwa. Ang fish tacos, ceviche at ang sariwang huli ng araw ang pangunahing putahe. Lahat ay niluto ng may pagmamahal at pagiging simple tulad ng gusto natin sa sarili nating kusina kung saan pinahahalagahan natin ang sariwang sangkap. I-enjoy ang iyong pagkain na may tanawin ng look at tikman ang tunay na lasa ng Bahia, California. Ito ay parang isang Sunday picnic pero may kamangha-manghang tanawin. Ngunit ang lugar na ito ay hindi lang tungkol sa natural na kagandahan. Dito, mahahanap mo ang panloob na kapayapaan. Iwanan ang lahat ng walang kabuluhan at i-enjoy ang mga simpleng bagay. Saksihan ang pagsikat ng araw, lumangoy, magbahagi ng pagkain sa mga kaibigan at tingnan ang mga bituin sa kalangitan sa gabi.
Ito ay parang isang gabi ng tag-init sa nayon, ngunit may kadakilaan ng dagat. Ang lawak ng disyerto at ng dagat ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Ang iyong mga alalahanin ay magmumukhang maliliit tulad ng mga butil ng buhangin. Ang Bahia de Los Angeles, ang puso ng Baja California. Ito ay isang lugar kung saan naghahari ang kalayaan, inspirasyon at kapayapaan. Ang lugar na ito ay tatawag sa iyo, magbibigay inspirasyon sa iyo at magbabago sa iyo. Minsan, ang mga mahirap puntahan na lugar ay nagtatago ng pinakamalaking kayamanan. Tulad ng sabi-sabi, ang naghahanap ay makakahanap. Dito, ang tunay na kalikasan ang pinakamalaking luho.